Napilitan si Brandon na sumama kay Erickson sa photography exhibit upang makahanap ng ibang opportunity bilang freelance model. Ano naman ang gagawin natin dito, Eric? May iritasyong tanong niya sa kaibigan habang papasok sila ng exhibit. Makisalamuha lang tayo sa mga artist para mapansin ng malalaking modeling company. Ani Eric. Napahinto siya sa malaking picture na naka-frame at nakasabit sa dingding. Mariing kumunot ang kanyang noo nang mapagtanto na siya ang lalaking nasa picture. Stolen shot yon habang siya'y naliligo sa ulan. Teka, ikaw yan Brandon ah. Bulalas ni Erickson nang mapansin din ng picture. Sinong photographer nitong picture? Tanong niya sa babaeng staff na nagkakabit ng ibang picture sa dingding. Hindi sumagot ang babae. I'm the photographer. Maya-maya'y sagot ng babaeng palapit sa kanila. Nabaling ang kanyang atensyon sa magandang babae na nakasuot ng itim na dress. Hanggang binti ang nailayan. May nakasabit na kamera sa leeg nito. Kinuhaan mo ko ng stolen shot na wala ang permiso ko? Kunot noong saad niya sa babae na tuluyang lumapit sa kanya. Hindi kasi niya gusto ang ginawa nito. Yes, do you have a problem, Mr. Handsome? Ngumiti pa ito at tinutok sa kanyang muka ang lens ng kamera. Hinawi niya ang kamay nito na may hawak sa kamera. Illegal ang ginawa mo, miss. Napipikong anya. Relax, I'm willing to pay you for the stolen shot. Name your price. Anito, may dinukot sa itim nitong shoulder bag. Napatitig siya sa inilabas nitong tseke at ballpen. Anong ginagawa mo, miss, ha? I'm paying you. Okay na ba sa'yo ang 1 million? Magsusulat na sana ito sa tseke, ngunit maagap niyang pinigil. Hindi ko kailangan ng pera mo. Then, what do you want? Alisin mo ang picture ko rito. I'm sorry, Mr. Poggy. I just loved your pose when I saw you. Wet from the rain, standing in front of the waiting shed. You look hot and perfect for my photography project. And my model friend told me that she knows you. You're a freelance fashion model, right? I searched about your identity. And you're Brandon Cardinal, a 28-year-old college student. Sabi nito na nagpagimbal sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata nang maisip na gusto siyang pagkakitaan ng babae na wala siyang consent. Hindi mo ako kailangang bayaran. Tumatanggap lang ako ng modeling offer sa legit companies. Kung ayaw mong idemanda kita, ibigay mo sa akin ang picture ko at tigilan mo ang pag-stalk sa akin. May gigil niyang saad. Napabugan ng hangin ng babae at tila hindi apektado sa pag-hysterical niya. Sa halip ay tinapik pa nito ang kanyang kanang balikat. Don't worry, Brandon. I work for a legit company. I just started my photography career, but I assure you that I can give you more modeling opportunities. Hindi pa rin siya kontento. Na-trauma na kasi siya sa mga scammer na nangakong bibigyan siya ng trabaho sa modeling industry, pero pinarahan lang siya. Bata pa ang babae at obvious na wala pang malawak na karanasan. Hindi ako magtitiwala sa bata at bagahang photographer, miss. Akin ang picture ko. Anya pagkuwan. Kinuha ng babae ang nakasabit na picture at niyakap. No, I love this picture. And for your information, I'm 25 now. I graduated from a prestigious university in New York. Anito ng may pagmamalaki. Hindi pa sana niya lulubayan ng babae, ngunit nilapitan siya ni Erickson at inawat. Brandon, huminahon ka. Marami na nakatingin sa atin. At baka may makakilala sa'yo. Once nagkaroon ka ng bad image sa media, mawawalan ka ng modeling offers. Alalahanin mo, sa modeling nakasalalay ang tuition mo dahil hindi ka naka-avail ng scholarship for architecture. Bulong sa kanya ni Erickson. Pero hindi tama ang ginawa ng babaeng yan. Giit niya. Mukhang hindi naman siya scammer. Mag-usap kayo ng maayos. Malay mo, siya pala ang tulay para magkaroon ka ng mas magandang modeling offer at hindi ka na option lang. Natitigilang tinitigan niya ang nakangitik mukha ng babae. Yaka pa rin ito ang kanyang larawan na tila takot itong maagawan. Ano ba ang kailangan mo para ibigay mo ang picture ko, miss? Pagkuha na itanong niya. We will discuss my job offer on Monday. Anito, dumukot ng calling card mula sa bag nito at inabot sa kanya. Puntahan mo ako sa address na nakalagay sa card. Nakasulat din dyan ng name at contact number ko. Kinuha naman niya ang card at tinitigan. Annie Rodriguez? Mahinang basa niya sa pangalang nasa card. Yes, I'm Annie. See you on Monday, Brandon. May pananabik na paalam ng babae. Kumaway pa ito habang palayo sa kanila. Hindi naman mapakalisian dahil sa kilig. Hindi kasi niya inaasahan na makikita ni Brandon ang picture nito. Ano nangyari sa'yo, Annie?
Bakit parang bulatik ang inasinan yan, ha? Amused na tanong ni Morgan, ang kaibigan niyang bakla na may-ari ng photography studio na kanyang pinagkatrabahuhan. Nasalubong niya ito sa lobby ng Art Museum. Kasi nagkita na kami ni Brandon bakla. Kinikilig niyang tugon. Yaka pa rin ang picture ni Brandon. Yung model na nakita mong basa ng ulan? Yes, but he hates me. Bakit naman? Kasi nga, kinuhaan ko siya ng stolen shot. Ayun lang. Ano bang sabi niya sa'yo nang makita ang picture niya sa exhibit? Nagalit siya at gustong kunin ng picture. Gusto niya akong edemanda. Bibigyan ko sana siya ng 1,000,000 pero tumanggi si Pogi. Pero tinanggap naman niya ang calling card ko. Pinapupunta ko siya sa studio mo. Mukhang na love at first sight ka sa Pogi na yun ah. Pero alam mo na ba na isa siya sa freelance model ng kumpanya niyo? Working student din siya. Aware ako, kaya lalo ako na-excite na makilala siya. Once pumunta siya rito sa studio mo, tutulungan ko siya na maging regular model sa kumpanya namin. Anya, palabas na sila ng gusali, magla-lunch pa kasi sila sa restaurant. Do you mean magtatrabaho ka na sa fashion company at talent agency niyo? Tanong ni Morgan. Not yet. Kasi kung mag-i-stay ako sa company namin, mawawalan ako ng kalayaan at makokontrola naman ni Daddy ang buhay ko. Matagal kong inasam na maging malaya, kaya pinili kong mag-aral sa New York. At dahil sa sandaling kalayaan na yon, natatakot na akong matali ulit kay Daddy. Pumasok na sila sa malapit na restaurant. I see. But your father's only heiress. I'm sure hindi ka niya hahayaang malayo sa kanya. He just gave you time to explore your chosen career outside his custody, Annie. Hindi na siya umimik nang maalala ang plano ng kanyang ama na ipapakasal siya sa anak ng kaibigan nitong negosyante. Lunes ng umaga ay excited na pumasok si Annie sa studio ni Morgan. Ini-expect na kasi niya na pupunta roon si Brandon dahil nag-text ito kagabi. Nagtatanong kung anong time siya available. Good morning, bakla! Masiglang bati niya kay Morgan na nag-aayos ng camera nito habang nakaupo sa couch. May pupuntahan kasi itong kasal. Wow, ang aga mo ah! Siyempre, pupunta ngayon si Brandon eh. Asus! Kaya pala ang ganda mo. At bagay sa'yo ang designer mustard yellow dress, Annie. Para kang prinsesa ng mustard. Annie to sabay tawa. Natawa rin siya. I'm making sure Brandon won't reject my beauty. Alam kong immune na siya sa magagandang babaeng model. But I believe my beauty is unique. Anya na puno ng confidence. Okay, tama na pagbubuhat ng sariling bangko. Aalis na ako dahil maaga ang seremonya ng kasal. Kailangan mauna ako sa simbahan. Sumunod ka na lang sa akin before lunch, ha? Ani Morgan, tumayo na bitbit ang itim na bag ng camera. Sige, saglit lang naman kami mag-uusap ni Brandon. Mag-uusap lang kayo, ha? May sarkasmong saad nito na nagpatawa ng malakas sa dalaga. Ano pa bang gagawin namin? Ang dumi mo mag-isip, bakla. Malay ko ba? Baka maghasik ka ng kabakalaan, Ani. Sabay pa silang tumawa. O siya, lalarga na ako. Babush. Tumango lamang siya. Makalipas ang 1 oras ay may bisitang dumating. Si Brandon. Nakasuot lang ito ng bughaw na polo shirt at itim na denim pants. Hi Brandon, I expected you today. Napapatay ang bati niya sa binata. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang malaman ko anong balak mo sa picture ko. Anito, walang emosyon. Maupo ka muna. Itinuro niya ang kaharap niyang single couch. Umupo naman ito at sinuyod ng tingin ng paligid. Maliit lamang ang studio ni Morgan kaya iisipin nito na maliit lamang din na job opportunity ang maibibigay niya rito. About your picture, I will buy it. Panimula niya sa usapan. Ayoko ngang ibenta ang picture ko. May diin itong giit. Bakit ba ayaw mo? Nagpapapicture ka naman habang rumarampa suot ang fashion brands. Tumikwas ang isang kilay niya. Parte yun ng trabaho ko at may talent fee ako. Ang hindi ko lang gusto sa ginawa mo ay basta mo nalang ako kinuhaan ng picture na hindi ako ready. Bakit ka ba galit? Ang ganda kaya ng stolen shot mo. Marami nga nagandahan sa picture mo eh. You look hot while standing under the pouring rain. Ang swabe pa ng paghawi mo sa basa mong buhok habang tinatamaan ka ng streetlight. Matiing itong tumitig sa kanya. Kahit galit ito ay umaangat pa rin ang kagwapuhan nito. Fine, hindi na ako makikipagtalo. Pero bigyan mo ko ng assurance na hindi mo pagkakakitaan ng picture ko na wala tayong agreement. Anito pagkuwan. Malapad siyang umiti. Don't worry, I will not sell your picture. Sa bahay ko lang yun ilalagay at walang ibang makakakita.
Pero may maganda akong offer sa'yo. Ano yun? Kunot noong tanong nito. Nalaman ko na freelance model ka sa L&S Fashion and Talent Agency. Natrack ko ang record mo at mag-iisang taon ka pa lang sa kumpanya. You also accept modeling opportunities from other companies. Kung gusto mong maging full-time model sa kumpanya namin, matutulungan kita. Kumpanya nyo? Manghang untag nito. Yes, my father owns the L&S Fashion and Talent Agency. Hindi pa ako nagtatrabaho ron pero matutulungan kitang makakuha ng regular job na may malaking talent fee. Ilang sandaling natigilan ng binata, pero maya-maya rin ay mahina itong tumawa. Matagal na ako sa kumpanya nyo, pero never ako nabigyan ng malaking project. I'm always an option. Isa pa, ayoko na maghapon sa regularity. Kasi baka makain ang oras ko sa pag-aaral. Teka, ano nga ang kurso mo sa college? Pagkuwan ay usisa niya. Architecture, at graduating na ako. Wow, do you mean self-supporting ka lang sa pag-aaral mo? Oo. Eh, nasan ang parents mo? Seryosong tanong niya. Bahagyang dumilim ang anyo ng binata. Wala akong parents. Lumaki ako sa orphanage. Pero sabi ng staff sa orphanage, iniwan ako ng nanay ko ron. Nag-iwan lang siya ng detalye tungkol sa akin. Canadian-Spanish raw ang tatay ko, pero naghiwalay sila ng nanay ko. May malalang sakit daw kasi ang nanay ko at namatay siya ilang buwan nung iniwan niya ako sa orphanage. Ilang taon ka na nung iniwan ka ng nanay mo sa orphanage? 1 taon. So, wala kang balita sa tatay mo? Meron. May pamilya na siya sa Canada at kamamatay lang niya last year. Hindi naman ako kinilalang kapatid ng mga anak niya kahit nagpakilala ako sa kanila sa social media. Ginupo si Anne ng lungkot habang iniisip ang sitwasyon ni Brandon. Lalo lamang siyang humanga rito. Kung ayaw mo ng regular na trabaho, at least allow me to help you get more projects under our company. Anya. Paano mo ako matutulungan kung wala ka sa kumpanya nyo? I still have the right to command our company staff. Malapit kong kaibigan ng talent manager sa agency. At ano naman ang kapalit ng pagtulong mo sa akin, miss? Be my boyfriend. Walang gatol niyang tugon na nagpawindang sa binata. Hindi ka naman siguro nahihibang, ano? Amis nitong saan. Hindi Alam ko nakakahiya, pero aaminin ko na crush na kita sa unang kita ko pa lang sa'yo, Brandon. Sorry, wala akong time makipaglaro. Isa pa, hindi playground ng relasyon. Supladong saan nito. Napalis ang kanyang ngiti at nagseryoso rin. I'm not playing around, Brandon. I'm serious about my feelings for you. Kahit pa seryoso ka, hindi ganun kadaling pumasok sa relasyon. Busy akong tao kaya wala akong time sa relasyon. Come on, I'm not forcing you to agree with me. At least, be nice to me as a friend. A friend? But your motive is obvious, Annie. Napangiti siya at hindi na itago ang kilig dahil sa pagbanggit ni Brandon sa kanyang pangalan. Fine, kahit ayaw mo maging boyfriend ko, tutulungan pa rin kita to get a huge project from our company as compensation. But please don't ignore me. I'm not a bad person. I just want friends. Umalan ang dibdib ng binata. Sige, payag ako. Payag ka sa ano? Bigla siyang nasabik. Sa tulong mo. Pero hindi ako payag na maging boyfriend mo. Lalo't hindi pa kita lubos na kilala. Gagawin ko lang to para amanos na tayo sa kasalanan mo. Malapad siyang umiti. Sige, mas okay na yan sa akin. At least you agree to be my boyfriend. So, can we always meet, Brandon? Para saan ang meeting natin? Para mas makilala natin ang isa't isa. At syempre, para mabigyan kita ng detalye about your job. Okay, follow mo na lang ang social media accounts ko. Na-follow na kita. Nag-send din ako ng friend request pero hindi mo pa ina-accept. Ano bang username mo? Annie the photographer. Dinukot nito mula sa bulsa ng pants nito ang cellphone. I accepted your friend request. Annie to pagkuwan. Napapiksi pa si Annie sa kilig at excited na kinuha ang kanyang cellphone na nasa misita. Tiningnan niya ang notification sa kanyang social media account. Abote nga ang kanyang ngiti nang makitang natanggap na ni Brandon ang friend request niya. Salamat, Brandon. Halos gabi-gabi kong sinisilip ang notification ko para tignan kung inaccept mo ng friend request ko. Anya na kinikilig pa rin. Napailing ang binata at seryoso pa rin. Paano ko pala malalaman kung may bagong project ako sa company niyo, Annie? Babalitaan kita. Pupunta ako sa kumpanya bukas kasi kasama ako sa board meeting. Then I will talk to the talent manager. Check mo laging inbox mo Tumango ito at tumayo. Okay, aalis na ako. May klase pa ako sa university.
Pagkuha na ipaalam nito, tumayo na rin si Annie. Teka, saan ka pala umuwi rito sa Novaliches, Brandon? Sa San Bartolome, likod lang ng University Campus. Umuupa lang ako ng apartment kasama ang kaibigan ko. Malapit lang pala yun dito at sa kumpanya namin. Nasa kabilang kanto lang ng street na to ang tinutuloyan kong apartment. Umuupa ka rin ng apartment? Kunot noong tanong nito. Tila biglang nagduda sa identity niya. Oo, kasi gusto kong lumayo sa daddy ko. Hinayaan niya ako maging independent pero may monthly allowance naman ako mula sa kanya. Huwag kang magduda sa akin. Totoong anak ako ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Malalaman mo yun kapag nagkasabay tayo sa company namin. Defensive niyang tugon. Hindi ako nagdududa, pero may trauma na ako sa mga scammer, kaya expect mo na hindi ko ibibigay ang buong tiwala ko sa'yo. Tumawa siya ng pagak at humakbang palapit sa binata, ngunit bigla siyang natapilok. Ay, baklang panot! Tili ni Annie at napakapit sa kanang braso ni Brandon. Natigilan siya nang maramdaman ang malakas nitong braso na humapit sa kanyang bewang. Nahatak pa siya nito kaya naglapat ang kanilang mga katawan. Otomatiko naghurumentado ang kanyang puso, lalo nang magtama ang mga titig nila ng binata. Salamat. Nautal niyang saad ng mahimasmasan. Aalis na ako. Paalam naman ni Brandon. Marahan pa siyang inalalayan patayo ng maayos. Sige, ingat. Tanging nawika niya habang sinusundan ng tingin ang paalis na binata. Nang mapag-isa siya'y napahiga siya sa couch habang nangingisay sa kilig. I finally got him! Tili niya. Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase ni Brandon sa university, ay dumiretso siya sa L&S Talent Agency office dahil tumawag ang talent manager. Good afternoon, madam. Kaswal niyang bati sa baklang manager nang makapasok siya sa opisina nito. Nadatnan niya itong nakaupo sa harap ng parehabang na mesa. Take your seat first, Brandon. Annie Francis, ang manager. Itinuro nito ang upuang nasa harapan nito. Umupo naman siya roon. May bago po bang offer sa akin? Tanong niya. Halos isang buwan na kasi siyang walang offer sa fashion company kaya nag-extra siya sa construction. Yes, you have a new offer. You should thank Miss Annie. She asked me to consider you to become our brand ambassador for the newly launched leather jacket brand. And I realized you're the perfect choice. Annie to. Napailing siya nang maalala si Annie. Ilang gabi ring napupuyat siya kakareply sa chat ng dalaga. Pero kalaunan ay naglaho ng tuluyan ang pagdududa niya rito. Si Miss Annie palang pumili sa akin. Yes, but she's not using her name to convince me to give this offer to you. Marami na talaga akong pinagpipili ang male model, pero hindi ako satisfied. Ang taas mong 6 feet and 2 inches ay bagay sa jacket. And your tan skin plus your mysterious, dark aura could make the product more attractive. Sorry kung hindi kita masyadong napapansin noon kasi nakafocus kami sa sikat na models. Gusto kasi ni boss ng model na may at least 1 million follower na on social media platforms. At sabi mo nga, ayaw mong mag-full-time sa modeling kasi nag-aaral ka pa. Ayoko po talaga mag-full-time sa modeling kasi priority ko ang pag-aaral. Pero once graduate ka na ba ng college, tatanggap ka na ng full-time modeling offer? Hindi ko po sure. What about an international modeling opportunity? Ano po ang ibig niyo sabihin, sir? Mariin niyang tinitigan sa mga matang manager. I should not tell you this pero I have a feeling that you will be part of my international career as a talent manager. Nag-file na kasi ako ng resignation kay boss pero hindi pa niya ina-approve kasi naghahanap pa siya ng kapalit ko. May offer kasi sa akin ng kaibigan ko na nasa Paris at model siya ron. Kung tatanggapin ko ang offer, may chance ako na maghakot ng model mula rito para dalhin sa Paris. Kung papayag ka, I will include you to my list. I'm sure mas magandang opportunity ang naghihintay sa'yo sa Paris. Sandali siyang natigilan at naisip niya bigla si Anne. Alam ba ni Annie na magre-resign ka na? Pagkawan ay tanong niya. Not yet. At huwag mo sasabihin sa kanya kasi baka magalit siya sa akin. Ako lang kasi ang close niya empleyado rito na hindi siya pinagkakanulo sa kanyang ama. Pero karapatan niyang malaman ng totoo, sir. Hindi umimik si Francis hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Annie. Brandon, you're finally here. Bulalas ni Annie na nasasabik. Dagli itong lumapit sa kanila. Hi. Tipid lamang niyang bati rito. Wala na siyang maramdamang inis sa dalaga. Katunayan ay nakaramdam siya ng munting excitement sa presensya nito. Nginitian siya nito at banayad na tinapik ng kamay sa kanyang balikat.
Ano, sure na ba yung ambassador offer mo kay Brandon, Francis? Pagkawan ay tanong nito sa manager. Yes, but we need to help him reach 1 million followers on all social media platforms first. Required kasi yun. Kahit sa Instagram lang muna kasi yun ang talaga nangunguna for fashion. Ilan na bang followers mo sa Insta, Brandon? Tanong sa kanya ng dalaga. Nasa 800,000 plus pa lang. Tugon niya. Humisi si Annie sabay kindat sa kanya. Ako bahala sa followers mo. I have 2 million followers sa page ko. Ipapa-follow ko ang account mo. Anito sabay kindat sa kanya. Kung maka 1 million followers na ba ako sa Insta, magiging ambassador na ako? Tanong niya. Yes, at tutulungan din kita para mas makilala ka. Tugon ni Francis. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tumayag na sa challenge. Matapos ang maikling pag-uusap ay nagpaalam na sila ni Annie kay Francis. Saan ka pupunta ngayon, Brandon? Tanong ni Annie nang lula na sila ng elevator. Uuwi na, maglalaba pa kasi ako. Ay, sayang. Yayayain pa naman sana kita mag-dinner sa restaurant. Hindi ako kumakain sa restaurant. Mas gusto ko lutong bahay. E di, sa apartment mo na lang tayo magluto at kumain. Sinipat niya si Annie. Nakangiting tumitig ito sa kanya. At ngayon lang niya na-appreciate ang ganda nito. Gandang hindi kasing attractive ng iba, ngunit malakas ang dating. Halatang may lahi rin itong banyaga dahil sa light brown eyeballs nito at wavy hair. Maputi at makinis din ang balat nito. Marunong ka bang magluto, Annie? Pagkawan ay tanong niya rito. Tumabang ang ngiti nito. Ayun lang, nilagang itlog lang ang alam ko lutuin. Minsan nasusunog pa. Anito, baka sa mukha ang pagkailang. Bihira ata sa mayayaman ng marunong magluto. Amuse niyang saan. Hindi naman siguro lahat. Ako kasi na-spoiled ng tatay ko. 5 years old kasi ako nang namatay ang mami ko dahil sa aksidente at hindi ako nabigyan ng kapatid. Hindi na rin nag-asawa ulit si daddy kasi nakafocus lang siya sa business. Dating movie producer din ang daddy ko at model kaya halos wala na siyang time sa akin. Katulong lang madalas ang kasama ko sa bahay. Nagkwento na ang dalaga. Paano ka pala nakasurvive sa ibang bansa? Umuupa ako ng kondo sa New York noon at may kasama akong katulong at bodyguard. Hanggang ngayon ba may katulong kang kasama? Oo, isa lang sa apartment. Meaning ay hindi ka pa rin talaga independent kasi hindi mo pa kayang mabuhay na ikaw lang, Annie. Tuluyang naglaho ang ngiti sa mukha ng dalaga. Ang totoo, trying hard lang talaga ako maging independent. May phobia kasi ako sa madilim at madalas ako nag-sleepwalking kaya ayaw ni daddy na mag-isa ako. But I'm gradually overcoming my trauma. Nung bata kasi ako, natrap ako sa basement ng bahay ng lolo ko sa Spain. At simula noon, natatakot na ako mag-isa lalo sa madilim. Pero okay naman ba ang relasyon niyo ng daddy mo? Biglang natigilan ang dalaga at hindi umimik hanggang sa huminto ang elevator. Sabay na silang lumabas. Ano, payag ka bang sa apartment mo na tayo mag-dinner, Brandon? Maya-maya itanong ni Annie. Kinalimutan ng sagutin ang kanyang tanong. May pakiramdam siya na hindi nga okay ang relasyon nito sa tatay nito. Sige, pero wala akong stock ng food sa bahay. Mamaya pa lang sana ako mamamalengke. Umuwi rin ng probinsya ang kaibigan kong si Erickson. Pagkawan ay tugon niya. Di mag-grocery muna tayo. I have a car. Anito, ikiniya siya palapit sa pulang kotse nito. Sa'yo ba talaga ang kotse na to, Annie? Tanong niya nang papasok sila ng kotse. Oo, binili to ni Daddy last month. Anito, lumuklok na sa harap ng manibela. Can you drive, Brandon? Pagkawan ay tanong nito. Oo, pero wala pa akong driver's license. Bakit hindi ka pa kumukuha? Saka na kapag may sarili na akong sasakyan. Magkakaroon ka rin ng kotse basta grabo lang ang opportunity na ina-offer ng company namin sa'yo. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Hindi siya kumibo nang maalala ang usapan nila ni Francis tungkol sa modeling opportunity sa Paris. Nangarap din siyang makapagtrabaho abroad at makaipon para sa pangarap niyang architecture firm business. Saan ka usually namamalengke, Brandon? Tanong ni Annie na bumasig sa katahimikan. Nasa highway na sila at mabagal ang usad ng sasakyan dahil sa traffic. Sa wet market lang ako namimili. Mas mura kasi bilihin doon at pwedeng makatawad. Mahinang tumawa si Annie. Mukhang mahigpit ka rin sa pera ha. Magkano bang kinikita mo sa pagiging freelance model? Depende sa offer ng kumpanya. Minsan sapat lang para sa monthly allowance ko at tuition fee. Nagpapadala rin kasi ako ng pera sa orphanage na pinanggalingan ko. Ay, bakit? Sinong tumatanggap ng pera? Ang itinuring kong ina na staff sa orphanage. May sakit kasi siya sa bato at nagdadialysis.
You have a big heart, Brandon. If you need help financially, just tell me. Ngumisi siya. Thanks, pero hindi akong uri ng tao na basta nalang tatanggap ng tulong, lalo't may kinalaman sa pera. Tumawa ng pagak ang dalaga. May pride ka rin pero baka kailangan ng orphanage na kumagkup sa'yo ng donation. Kung gusto mong mag-donate, idiretso mo na lang sa bank account ng orphanage. Ibibigay ko sa'yo ang detalye mamaya. Okay, I respect your pride. And you just proved to me that you're a real man. Hinitian siya nito. At hindi namamalayan ni Brandon na napapangiti na siya. Hindi niya naalisan ng titig ang dalaga, lalo itong gumaganda sa kanyang paningin. Pagkatapos mamalengke, ay excited si Annie na nagmaneho patungo sa tinutuluyang apartment ni Brandon. Bumili na rin siya ng wine at iba pang inumin sa nadaanan nilang grocery store. Wala naman siyang naging angas sa palengke na pinuntahan nila kahit di siya sanay sa amoy ng pamilihan. Basta si Brandon ang kasama, kahit saan ay kaya niyang mag-adjust. Bakit bumili ka ng alak, Annie? Kunot noong tanong ni Brandon na nakaupo sa kanyang tabi. Tequila lang naman yun. Namiss ko kasing uminom ng cocktail. Marunong ka bang gumawa ng cocktail? Oo naman. Suki ako ng bar ng college at may kaibigan akong bartender, kaya natuto ako mag-mix ng cocktail. Pero ang dami mong biniling gulay at prutas, Annie. Baka hindi na magkasya sa ref namin ang pinamili mo. Iuwi mo na lang ang iba. Hayaan mo na. Stock niyo na lang ang iba. Babayaran ko na lang. Magkano ba lahat ng pinamili mo? Dudukot sana ito ng wallet sa bulsa ng pants nito, pero maagap niyang pinigil ang kamay nito. Please, kahit ngayon lang ibaba mo ang pride mo, Brandon. I just love spending more time with you in private. At mahilig ako mag-party kahit sa bahay lang, kaya hayaan mo akong magkalat. Magkalat? Amused nitong undag. Hindi niya naitago ang kilig dahil napapadalas niyang napapansin ang ngiti ng binata. At ramdam niya na gumagaan na ang loob nito sa kanya. Hindi na ito laging bugnutin at nakasimangot. I mean, mag-party kasama ka. Ayaw mo naman kumain sa labas kaya sa bahay mo na lang ako mag-a-unwind. Pero hindi ka naman marunong magluto, Annie. Sorry naman. Magre-research na lang ako ng recipe online. Ikaw ba marunong ka magluto? Oo naman. Madalas ako nagluluto sa bahay at kahit noong nasa orphanage ako. Wow, mabuti na lang pala marunong ka magluto. Turuan mo na lang ako Tumango ang binata. Pagdating sa apartment na tinutuluyan ni Brandon, ay pinagtulungan nilang mahakot ang pinamili nila. Maliit lang pala tong unit na inuupahan nyo, pero may 2 kwarto. Anya nang makapasok sila sa unit. Malaki na to para sa akin. Baka kasing laki lang to ng banyo mo sa bahay nyo, kaya naliliitan ka na rito. Ani Brandon na nauna sa kanya. Bitbit nito ang malaking kahon ng groceries. Bigla siyang natawa. Hindi naman ganito kalaki ang banyo ko, no? Pero mas malaki rito ang walk-in closet ko. Walk-in closet mo lang ang ganito kalaki? Oo, pero sa inuupahan kong apartment, simpleng closet lang ang meron ako. Siguradong mas malaki rito ang apartment mo, Annie. Oo, malaking apartment ko. 20,000 ang upa ko ron monthly. May 2 kwarto rin yon. May dining, may salas, kitchen, at saka terrace. Nag-avail ka na lang sana ng condo unit. Kaya mo naman. Next time kapag nakaipon ako mula sa income ko, ayaw kasi akong bilhan ni daddy ng condo. Last na yung binili niyang car ko. Okay lang ba kayo ng daddy mo, Annie? Tanong nito na inulit lang. Hindi niya nasagot ang unang tanong nito kanina at mukhang wala siyang choice kundi sumagot. Ang totoo, medyo hindi kami okay ngayon ni daddy. Tugon niya nang makapasok sila sa kusina. Bakit? Usisa nito. Kasi hindi ko tinupad ang usapan namin. Anong usapan? Na once graduate na ako sa kursong gusto ko, tutulungan ko na si daddy sa pamamahala ng kumpanya. Okay naman sana yun sa akin kaso biglang may hiniling siya na hindi ko gusto. Anong hiling? Gusto niya pakasalan ko ang anak ng kaibigan niyang negosyante. Alam mo na, ang mga negosyante, ugali na ata talagang ipilit sa arranged marriage ang mga anak nila. At ayoko ng ganun. Hinarap siya ni Brandon matapos nitong ilapag sa bilog na lamesa ang kahon. Ibig sabihin na iniiwasan mo ang daddy mo? Ganun na nga. Kaya tinaasan ko ang pride ko. Hindi na ako tumatanggap ng pera mula sa kanya at pinutol na rin niya ang support sa akin. Tinitipid ko na lang ang laman ng personal savings ko. Pero dahil hirap pa rin ako magkontrol ng luho, kinakapos ako sa budget. Mabuti nakapagsimula na ako sa trabaho bilang photographer sa studio ni Morgan. Binuksan na niya ang malaking kahon. At ngayon gumastos ka na malaki sa groceries lang na hindi mo naman makukonsumo lahat.
Matabang siyang umiti. Please, wag mo nang questionin ang ginawa ko, Brandon. Masaya ako ngayon kaya napagastos ako ng malaki. Yan ang maling mindset, Annie. Madalas ay napapagastos tayo dahil sa emosyon na hindi naman dapat. Wala kang financial management at maayos na sistema, kaya wala kang control sa spending mo. Kahit milyon pa ang hawak mo, mabilis niyang mawawala kung hindi mo alam gamitin ang pera mo. Anito, naglitanya na. Para ka rin palang si Daddy. Palagi akong nasisermonan pagdating sa pera. May point naman ang daddy mo. Alam kasi niya kung gaano kahirap kitain ng pera, kaya maingat siya sa paggastos. Sabi nga, matututo ka lang magpahalaga sa bawat sentimo kung ikaw nang kumakayod para kumita ng pera. Napangiti siya at aliw na aliw sa sermon ni Brandon. For the first time ay hindi siya naiirita sa naririnig na litanya. Sa halip ay labis pa niya yung ikinatuwa. Kung ikaw lang palagi ang magsisermon sa akin, Brandon, willing ako makinig kahit abutin pa tayo ng umaga. Pili ang saad niya. Iiling-iling na napangiti ang binata. Tinulungan na siya nito sa paglalabas ng laman ng kahon. Pagkatapos na maayos ang groceries ay nagsimula na silang magluto. Ano ba ang gusto mong ulam, Annie? Tanong ng binata habang naghihiwa ito ng karne ng baka. For dinner, gusto ko meat na walang sabaw pero may sauce. Favorite ko ang beef teriyaki. Alam mo bang lutuin yon? Anya. Hindi ako pamilyar sa recipe pero magre-research na lang tayo sa Google. Madali lang namang masundan ang procedure. Sige, ako na magre-research. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag at nag-research ng recipe. At nang makahanap ng recipe online ay pinagtulungan na nila ni Brandon ang paghahanda ng mga sangkap. Maglalaba ka pa kamo, Brandon, di ba? Paalala ni Annie sa binata nang maluto ang ulam. Oo nga pala, mamaya na tayo kumain pagkatapos ko maglaba. Anito, nagtanggal na ng itim na kamiseta kaya napatitig si Annie sa puso nitong hitik sa abs. Napapalunok pa siya ng laway. Wow, you're hotter than I imagined, Brandon. Anya na puno ng paghanga. Huwag mo sabihing ini-imagine mo ang katawan ko, Annie. Anito na may sarkasmo. Tumawa siya ng pagak. I won't deny that. Pero wag mong isipin na pinagnanasahan kita ha. I just admire your natural sex appeal and unique handsome face. Your sharp jawlines added a fierce yet seductive manly facial feature. Your thin, pointed nose and thin lips are perfectly formed. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi ka nabigyan ng mas magandang opportunity sa modeling career mo. Sinabi na ni Francis ang dahilan. Kulang ako sa fame. Okay, ako na bahala sa followers mo. Baka na kasi ng bagong CEO ng kumpanya namin ng high standard for models and brand ambassadors. Gusto nila sikat na ang model kasi effortless nga naman yun for marketing. Pero sayang ka kasi, malakas ang karisma mo. At naisip ko, kaya hindi ko masyadong napapansin ay dahil may katapangan ng aura mo. Medyo cold ka rin. Hindi ko naman kasi goal ang kasikatan, Annie. Gusto ko lang kumita ng pera kaya hindi ko inaabot ang standard for brand ambassador. Okay na sa akin noon ang ramp model kasi damit lang naman ang ibabandera ko. Hindi ko kailangang ibenta ang sarili ko. What about now? You told me last night through chat na nag-overtime ka sa construction site. Kasi nga, nagkasakit ang nanay-nanayan ko sa orphanage at hindi ko matiis na hindi siya tulungan. I see. Ayaw mo naman kasing tulungan kita financially. Magdodonate na lang ako sa orphanage. Pero patusin mo lahat ng job opportunity na binibigay ko sa'yo ah. Yes, ma'am. Thank you in advance. Anito, malapad na ang ngiti kaya bigla na lamang sumikdo ang puso ni Annie. Sige na, maglaba ka na. Gagawa muna ako ng cocktail. Anya pagguwan. Sige, konting cocktail lang ang gawin mo, baka malasing tayo. Hindi ako sanay uminom ng alak. Konting alak lang naman ang ilalagay ko. Pero kung ayaw mo talaga ng may matapang na alcohol, may binili naman akong wine. Tumango lang ito at tuluyang lumisan. Sinimulan naman ni Annie ang pagtimpla ng cocktail. Nagpatugtog pa ng acoustic song si Brandon, kaya lalo siyang sumigla. Brandon, may tumatawag sa phone mo. Maya-maya ay sigaw niya nang maputol ang kanta sa cellphone ni Brandon dahil may tumatawag. Lumabas ng banyo si Brandon kung saan ito naglalaba. Nasa salas ang cellphone nito at dagli nitong sinagot ng tawag. Naka-on pa ang loudspeaker ng cellphone nito. Sige po, magpapadala ako ng pera mamaya. Ani Brandon, pinutol din ang tawag. Anong problema, Brandon? Tanong ni Annie nang makalapit sa binata. Si Nanay Dina, nasa ospital na naman. Yun bang naninanayan mo na may sakit sa bato? Oo,
At kailangan madialysis siya kaagad. Magkano kailangan nilang pera? 200,000. Meron ka bang ganong halaga? 10,000 lang ang naipon ko ngayong buwan kasi kakabayad ko lang ng tuition fee. May 200,000 ako. Yun na lang ipadala mo. Nag-alangan pa ang binata kaya hinawakan niya ito sa mga kamay. Alam niyang hindi papayag ang pride nito. Wala akong choice. Uutangin ko muna ang pera mo, Ani. Maghahanap ako ng ibang side hustle para mabayaran ka kaagad. Ani to pagkuwan. Sige pero wag mong madaliin ang pagbabayad. Salamat. Nang magkasundo ay kaagad niyang naibang transfer ang pera sa account ni Brandon. Ito naman ang bahala sa pagpasa ng pera sa receiver. Kumain na tayo, Ani. Nagugutom na ako. Maya-maya yaya ni Brandon. Pero hindi ko pa tapos maglaba. Anya. Magbabanlaw na lang naman ako. Sige, tutulungan na lang kita mamaya. Sabay na silang nagtungo sa kusina at kumain. Isang linggo pa ang lumipas, tuluyang naging komportable si Brandon kay Annie at hindi rin niya napigil ang pag-usbong ng pag-ibig niya rito. Mas gumaan ang kanyang buhay lalo't naging ambassador siya ng isa sa fashion brand ng kumpanya ng mga ito. Brandon, uuwi ka na ba? Tanong ni Annie nang salubungin siya nito sa parking lot ng university. Nagulat siya dahil nakapasok ito sa campus. Annie, paano ka nakapasok dito? Manghang untag niya nang malapitan ang dalaga. Nakiusap ako sa gwardiya at sinabi ko na may susunduin akong estudyante. Nag-abala ka bang sunduin ako? Paano ang trabaho mo? Matabang itong umiti. Nag-cancel ang client ko kaya hindi ako natuloy. Malungkot nitong tugon. Ginupo rin siya ng lungkot nang maalala na ilang beses nang may client si Annie na nag-cancel. Nilapitan niya ito at tinakbayan. Huwag kang malungkot. Makakahanap ka rin ng matinong client. Umiti na ito. Pero may good news ako sa iyo, Brandon. Eksaherado nitong saad. Ano yun? May bago kang offer from our company. Talaga? Na-excite rin siya dahil malaki na naman ang kikitain niya. Nabayaran na rin nga niya ang kanyang utang kay Annie. Oo, kaya magsiselebrate tayo ngayon. Sabay na silang naglakad palapit sa kotse nito. Kaso may bisita si Erickson sa apartment namin. Hindi tayo pwede ron, Annie. E di sa apartment ko na lang. Mag-isa na lang ako kasi wala na akong katulong. Ha? Bakit? Lumulan na sila ng kotse. Wala na akong pampasahod eh. Tura nito sabay tawa. Hindi niya magawang tumawa dahil ramdam niya na hirap na sa sitwasyon nito si Annie. Bigla rin itong tumahimik habang nagmamaniobra ng sasakyan. Okay ka lang ba, Annie? Hindi na timping tanong niya rito. Okay na, parang hindi. Isa sa hinahangaan niya rito ay kahit problemado na ito ay nagagawa pa rin umiti. Sabihin mo sa akin ang problema mo, sakaling may maitulong ako sa'yo. Anya, ang totoo, may kinalaman si Daddy ko bakit umuurong mga kliyente namin sa studio. Malawak ang connections niya, kaya madali niya ako nakokontrol. Bunyag din ito. Bakit kasi hindi mo nalang sundin ang daddy mo, Annie? Sundin? Sinipat siya nito sabay tawa ng pagak. Hindi ko kayang pagbigyan si Daddy sa gusto niya, Brandon. Pero pinahihirapan ka niya. I don't care. Masaya pa rin naman ako basta kasama kita. Ngintitian siya nito ng matamis. Pilit siyang umiti dahil hindi niya kayang makitang pilit lamang ang saya ng dalaga. Hindi mo kailangang umasa lang sa presensya ko, Annie. Wala akong may offer sa'yo sa ngayon. Anya, seryoso na. You don't need to give me anything, Brandon. Just love me back. Natitigilang tinitigan niya ito. Anong ibig mong sabihin? I know you could feel it. I've fallen for you, and having you in my life is enough for me to survive. Pero hindi sapat ang pagmamahal lang para makasurvive, Annie. Iba na ang sitwasyon mo ngayon. Your father stopped supporting you, at kontrolado na rin niya ang source of income mo. Meaning, pinupwersa kanyang bumalik sa kanya. Kontra niya, gusto lang niyang sukatin kung gaano kaseryoso sa kanya si Annie. I would rather die in poverty than follow my father's selfish decision. May diing sabi nito. Okay, hindi na ako kukontra. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka at stress-free. You're my happiness, Brandon. Basta kasama kita, lumalakas ang loob ko. And helping you is enough to show my love for you. Napapangiting tinitigan niya ang maganda nitong muka. Nabuo rin ang kanyang loob na palayain ang kanyang pag-ibig. Thankful ako sa tulong mo sa kabila ng struggle mo sa buhay mo, Annie. Huwag ka mag-alala. Dadamayan kita sa hirap at ginhawa. Pero as formality, liligawan na kita. Anya,
Nagulat pa siya nang biglang ihinto ni Annie ang kotse sa gilid ng kalsada. Hinarap siya nito na nawiwindang. Sure na ba yan, Brandon? Eksaheradong tanong nito. Oo, ang totoo, gusto na rin kita. OMG, sinasagot na kita. Tili nito at bigla siyang niyakap. Natawa siya. Sandali, wala pa akong ginagawa, sinasagot mo na ako. Patatagalin pa ba natin ang ligawan? Nakita ko naman ng mga efforts mo para mapasaya ako. Your words of wisdom boost my confidence to continue my life with hope, Brandon. Salamat kung ganun. So, girlfriend na ba kita? Oo naman. Pwede na ba kitang halikan? Pwedeng-pwede. Hahalikan sana niya ito sa pisngi, ngunit bibig nito ang inilapit sa kanya. At nang maglapat ang kanilang mga labi ay nasabik siyang siilin ito ng halik. Nadagli naman itong tinugon. Tumigil lang sila ng kapwa-kapusin ng hininga. Umuwi na tayo, gutom na ako. Ani-ani. Umayos na ito ng upo at nagmaneho. Next week ay kukuha ako ng driver's license para ako naman ang mag-drive para sa'yo, Annie. Wow, mabuti naisip mo yan kasi gusto ko namang maranasang ipag-drive mo. Mahina siyang tumawa. Ayaw mo naman kasi akong magmaneho. Kasi baka mahuli tayo, mahirap na. Sa bagay nga. Pagdating sa apartment ni Annie ay kaagad siyang naglabas ng mga sangkap na lulutuin niya para sa hapunan. Natuto na rin siya ng basic cooking dahil sa kakapanood niya sa YouTube ng cooking tutorials. Tinuturuan din siya ni Brandon. Kailangan mo ba ng tulong, Annie? Tanong ni Brandon nang sundan siya nito sa kusina. Oo, kahit maghiwa ka na lang ng mga gulay. Anya habang binababad sa tubig ang frozen na karne ng manok. Ano ba ang lulutuin mong ulam? Sinilip nito ang ginagawa niya sa lababo. Magluluto ako ng chicken caldereta. Alam mo ba kung paano? Oo naman, tinuruan mo na ako eh. At saka di ba paborito mo ang caldereta? Tumango ito. Bata pa lang kasi ako ay palaging caldereta ang ulam na niluluto sa orphanage. Hinahanap-hanap ko ang timpla ni Nanay Dina. Oo nga pala, kumusta ang Nanay Dina mo? Binisita ko siya ng isang araw at sa awa ng Diyos, kakayanin pa raw ng katawan niya ang kidney transplant. Magkano naman nagagastusin niyo sa kidney transplant? Pinaghahanda kami ng doktor ng mahigit 1,000,000. Naghahanap pa kami ng donor. Bigla siyang ginupo ng lungkot dahil 50,000 na lamang ang laman ng kanyang account. At hindi pa iyon nadadagdagan dahil wala pa siyang kliyente. Nahihiya na rin siya kay Morgan na nadamay sa ginagawa ng kanyang ama. Sorry Brandon, nagamit ko nang ibinayad mo sa utang kasi naipon ang pasahod ko sa katulong. Pero kung kailangan na talaga maoperahan ng Nanay Dina mo, ibibenta ko na ang kotse ko. Anya pagkuwan. Huwag mong gagawin yan, Annie. Hindi mo kailangang saluhin ang problema ko. Malaking kinikita ko as fashion brand ambassador at nagsisimula na ako mag-ipon para sa operasyon ni Nanay Dina. Ani Brandon. Pumihit siya paharap dito. Pero hindi kita matiis, Brandon. Boyfriend na kita, kaya share na rin tayo sa problema. Marami ka na naitulong sa akin, Annie. Tiniis mo na ang daddy mo pero lihim mo akong tinutulungan sa kumpanya nyo. Kung hindi dahil sa'yo, baka lubog na ako sa utang ngayon. At saka next month graduation na namin, kaya makakapag-focus na ako sa trabaho. Oo nga pala, sisikapin ko rin na magtuloy-tuloy ang magagandang offer sa'yo sa kumpanya namin. Focus ka na lang muna sa trabaho mo, okay? Tumango siya at muling hinarap ang ginagawa. Napangiti siya nang yapusin siya ni Brandon buhat sa likuran. Pinupog nito ng halik ang kanyang leeg kaya panay ang hagikik niya. Mamaya na tayo maglambingan. Magluto muna tayo, babe. Anya nang humilab ang kanyang sikmura. Okay. Lumayo rin si Brandon at sinimulan ang pagbabalat ng patatas. Nang makapagluto ay kaagad din silang kumain. Inabot sila ng 7:00 sa harap ng dining table dahil napasarap ang kwentuhan. Bumili pa si Annie ng beer. May bala ka atang maglasing nga, babe. Amused na ni Brandon nang buksan ni Annie ang 2 lata ng beer. Magsi-celebrate nga tayo, di ba? We're officially in a relationship now. Cheers! Anya, inangat ang kanyang lata ng beer. Kinuha rin ni Brandon ang beer nito at sinagi ang sa kanya. Pagkuwan ay sabay silang tumungga ng beer. At sa paglipas ng mga oras ay napasarap pa ang kwentuhan nila. Hindi na malaya na nakaubos na sila ng tig-3 lata ng beer. Lasing ka na, babe. Kung ano-ano na ang kinukwento mo eh. Ani Brandon na namumula na ang muka.
Hindi ako basta nalalasing sa beer, no? Ikaw ang lasing kasi nagiging madaldal ka na. Anya sabay tawa. Tumawa rin ang binata. Maya-maya ay tumayo ito at pasuray-suray na lumapit sa kanya. Matulog na tayo, babe. Yaya nito. Tumayo na rin siya at saka lang niya naramdaman ang pagkahilo. Kinapitan nila ni Brandon ng isa't isa at sabay na naglakad papasok ng kwarto. Pareho silang nawalan ng balanse at nabuwal sa kama. Hey, ang bigat mo, Brandon! Sigaw niya nang madaganan siya nito. Hindi ko na rin mabuhat ang katawan ko. Gusto ko manatili sa ibabaw mo. Anito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. At habang magkatitig ang kanilang mga mata, ay ginupo ng mapanuksong sensasyon ang buong sistema ni Annie. Natukso siyang unahan ng halik sa mga labi ang binata, at lalo siyang nasabik nang tumugon ito. Dahil sa maagap nitong tugon ay nauwi sila sa mas mainit na tagpo. Biyernes ng umaga ay bigo na naman si Annie na makakuha ng kliyente, kaya naisip niyang umalis muna sa studio ni Morgan para hindi ito madamay. Saan ka na magtatrabaho ngayon, Annie? Ani Morgan habang palabas sila ng studio nito. Patago na lang ako maghahanap ng client gamit ang social media account ko. Anya. Hindi ka na active sa social media kaya nabawasan ng followers mo. May mga basher ka na rin dahil sa stolen pictures niyo ni Brandon na kumalat. Marami na kasing admirer si Brandon at malamang nakarating na sa daddy mo ang chismis. Natigilan siya at nilamon ng kaba nang maisip na maaaring mangadib ang karir ni Brandon once nalaman ng daddy niya na may relasyon sila. I need to go to our company, Morgan. Okay, sige. Ingat ka. Nagli siyang lumula ng kanyang kotse at nagmaneho. At pagdating sa talent agency office ay dumiretso siya sa opisina ni Francis. Nasurpresa siya nang iba na ang nakaupo sa lamesa ng manager. Good morning. Nasaan po si Francis? Tanong niya sa babae. Ay, nag-resign na po si Francis and I'm his replacement. Sagot ng babae. Nagutungan ang kanyang kaba at patakbong lumabas. Nabundol niya sa hallway si Brandon na nagmamadali rin. Annie, bakit narito ka? Manghang tanong ng binata na umalalay sa kanya. Brandon, may problema tayo. Nag-resign na si Francis at baka manganib na rin ang karir mo rito. Nababahalang Anya. Ngumiti pa ang binata. Huwag kang matakot. Ako nang bahala sa karir ko. Kumalma ka at maghanda para sa graduation ko next week. Napawi rin ang kanyang kaba at sandaling yumakap sa binata. Brandon, wait kita sa apartment ko mamaya ha. May pupuntahan lang ako. Okay, ingat ka. Tumango lamang siya at tuluyang lumisan. Pinuntahan ni Annie ang kanyang ama sa opisina nito, ngunit wala ito roon. Inalam niya ang schedule ng appointment nito, at nang malamang dadalo ito sa fashion show ay dumiretso siya sa indoor catwalk ng gusali. Miss Annie, you're here! Excited na bungad sa kanya ni Riza, ang CEO ng kumpanya. Gusto ko lang pong makausap si Daddy. He's in the VIP wardrobe now. Thanks. Tumakbo na siya patungo sa VIP wardrobe at pagpasok niya inaabutan niya ang kanyang ama na kausap ang dalawang baklang fashion designer. Dad, can we talk? Hinahapong saad niya. Hinarap naman siya ni Herman, ang kanyang ama. You finally showed up, my rebellious daughter. Anang Ginoo. Inutusan nito ang mga designer na lumabas muna. Dad, bakit hinayaan mo umalis si Francis? Our company needs him. Francis chose to leave. Matagal na siyang nagpasa ng resignation letter sa akin dahil pupunta siya sa Paris. At bakit ka nababahala? Are you threatened that I will fire all his talent from this company? Napakuyom siya ng palad nang maisip niya si Brandon. You can't do that, Dad. What if I do? You will lose me forever. Come on, Annie. Stop being stubborn. All I did was for your future. I built this company for you. I don't need this company if my freedom will be stolen. Alam kong totoong motive mo, Dad. You will marry me to a guy I don't even know. Once pinakaalaman mo ang talents under kay Francis, you can only see me when I'm dead. Natigalgal ang Ginoo at biglang napaupo sa couch. Sandaling hinagod ng kamay ang kaliwang dibdib nito. Do what you want, but don't blame me for the consequences. Anito sa paos na tinig. Walang imik naman siyang lumabas. Hinanap niya si Brandon na kasama sa fashion show. Samantalang dinig lahat ni Brandon ang usapan ni Annie at ng daddy nito. Nasa loob kasi siya ng banyo ng VIP wardrobe at nakalimutan na ata siya ng mga designer. Hindi rin aware ang Ginoo na naroon siya.
Dinig niya na may kausap itong ibang babae. Cancel all the projects involving Brandon Cardinal, Eileen. Dinig niyang utos ng Ginoo sa kausap nito. But Brandon is our rising model, sir. He's a candidate for a supermodel. Even the international fashion company noticed him. Sabi ng babae na bagong talent manager pala nila. I don't care. He's the reason why my daughter is refusing me. Once nawala siya sa buhay ng anak ko, mapipilitan si Annie na bumalik sa akin. My health condition is getting worse, Eileen. And this company is on the verge of bankruptcy. Kailangan maikasal si Annie sa mas maimpluwensyang businessman to save this company. I can't handle stress anymore. Bakit po hindi mo nalang sabihin kay Annie ang sakit mo, sir? Baka sakaling mapilitan siyang bumalik. No, kilala ko ang anak ko. Hindi siya basta papayag sa desisyon ko dahil wala siyang pakialam sa kumpanya. She might only care for my health. Isa pa, hindi rin naman ako magtatagal. I just want to ensure the company's future so my daughter can have a better life. Napasandal sa dingding si Brandon at dahil sa mga narinig ay nahati ang kanyang simpatya. Umira lang awa niya sa daddy ni Annie. Isang linggong hindi mapakali si Annie dahil wala namang bad news na sinasabi sa kanya si Brandon. Masaya pa nga ito, lalo't dumating ang pinakahihintay nitong graduation. Congrats, babe! Bati niya sa binata matapos niya itong sabitan ng medalya sa entablado. Thanks, babe. Konting push na lang magiging architect na ako. Nakangiting nito, sinaglitan pa siya ng halik sa mga labi. I will pray for your continued success. So, can we celebrate now? Sure, pero sa apartment mo na lang tayo mag-celebrate kasi marami nang nakakakilala sa akin in public. Okay, let's go. Nakakuha na rin ng driver's license si Brandon kaya ito na ang driver niya. Umalis din sila kaagad pagkatapos ng programa. Lumipat na rin sa apartment niya ang binata. Kumusta pala ang trabaho mo sa kumpanya namin, babe? Tanong niya nang lula na sila ng kanyang kotse. Okay naman. Tipid nitong tugon, ngunit pansin niya ang matabang nitong ngiti. Sigurado ka ba? Wala kang update sa akin about your work? Sorry kasi naging busy ako. Pero huwag kang mag-alala, maayos ang trabaho ko. Hindi na lamang niya ito kinulit. Pagdating sa kanyang apartment ay kaagad silang nagluto. Kumusta ang kita mo sa private client mo, babe? Tanong ni Brandon habang naghihiwa ng gulay. Okay naman, hindi kalakihan ng income pero pwede na para sa monthly expenses natin. Anya. Binayaran ko ng upa ng apartment for half year. Kuryente at ibang expenses na lang ang poproblemahin natin. Gilalas niyang sinipat ang nobyo. Bakit mo binayaran ka agad? Paano ang budget mo? Nag-iipon ka mo para sa operasyon ni Nanay Dina. Hindi naman nabawasan ang ipon ko. Isa pa, magpo-focus na ako sa trabaho habang naghahanda sa board exam. Sige, pero ako na bahala sa ibang bills ha. Share na lang tayo sa food at ibang kailangan dito sa bahay. Okay. Mahigit isang linggo pa ang lumipas. Nagtataka si Annie kung bakit napapadalas ang pag-uwi ni Brandon na gabing-gabi na. Hindi rin ito nagbibigay ng update tungkol sa modeling career nito. Lunes ng gabi ay hinintay niya ang binata. 11:00 pasado na itong dumating. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag at chat ko, Brandon? May problema ba? Balis ang tanong niya nang mapagbuksan ng pinto ang binata. Ibang-iba na ang aura nito. Ramdam din niya ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Hindi na ako magtatrabaho sa kumpanya niyo, Annie. Malamig nitong tugon. Ha? Bakit? May nangyari ba? Wala na bang offer sa'yo? It's not just about my job. Kailangan ko mag-focus sa nalalapit kong board exam. Kailangan ko rin ng ibang trabaho na stable para makabuo ng perang kailangan sa operasyon ni Nanay Dina. Teka, akala ko ba tuloy-tuloy ang project mo sa kumpanya namin? Nag-a-apply na ako sa mas malaking kumpanya para matulungan kita makaipon ng pera. Annie, huwag ka na mag-effort pa para tulungan ako. Nakapag-desisyon na ako. Nakapag-desisyon para saan? Itigil na muna natin ang relasyong to. Ano? Natigalgal siya nang gumuhit ang kirot sa kanyang puso. Iginiit niya na may kinalaman ang daddy niya sa desisyon ni Brandon. Kinausap ka ba ni daddy para hiwalayan ako? Gumagaralgal ang tinig na usig niya rito. Mariin itong umiling. Walang kinalaman ng daddy mo sa desisyon ko. Naisip ko lang na hindi pa tayo ready para sa seryosong relasyon. Pareho tayong hindi pa stable sa buhay. Isa pa, mas kailangan ka ng daddy mo. Tuluyang nanikip ang kanyang dibdib at nanubig ang kanyang mga mata. No, hindi ako papayag.
You can't leave me, Brandon. Giit niya at napayakap ng mahigpit sa binata. Humagulgol siya sa dibdib nito. Sorry, Annie. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa atin. Aalis na ako. And please, wag mo na akong pigilan. Anito, pilit siyang itinutulak palayo. Nagpuyos na ang kanyang damdamin at pilit pinipigil ang binata. Hinabol niya ito hanggang kwarto at pinagbawalang mag-impake ng gamit. Ngunit hindi ito nagpapigil. Don't leave, Brandon. I need you. Humihikbing samo niya. Pilit pinipigil sa braso ang binata. Iniwasan siya nito. Saktong tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita at naka-charge. Nilapitan niya iyon at sinagot ang tawag ng assistant ng kanyang ama. Hindi ako uuwi, sabi. Bulyaw niya sa kausap sa cellphone. Ma'am, you need to see your father. He's in the hospital now. Inatake siya sa puso. Imporma ng lalaking assistant. Natagilan siya at hindi namatan siya ang emosyon. Saan ospital? Balis ang tanong niya. Sinabi naman ng assistant ang pangalan at lokasyon ng ospital. Pagkawan ay inalis niya sa charger ang cellphone at ibinulsa sa kanyang pants. Hinabol niya ulit si Brandon na paalis na hila-hila ang maleta nito. Brandon, wait! Pigil niya rito. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag at susi ng kotse saka tumakbo palabas. Dahil sa bagal niyang tumakbo ay nakasakay na ng taxi ang binata. Bigla siyang nanlumo at napaluklok sa sahig habang humahagulgol. 3 araw sa ICU ang daddy ni Annie bago ito nagkamalay. Pabalik-balik din siya roon. Kamusta po ang daddy ko, Doc? Tanong niya sa doktor na lumabas ng ICU. His condition is stable for now, but his heart survival rate is 50%. Lumala ang heart failure niya dahil sa hindi niya pagsunod sa proper medication, and even a heart transplant won't save him because of some complications. Turan ng doktora na lalong nagpalumo sa kanya. Diyos ko, hindi sinabi sa akin ni Daddy na may heart failure siya. Sabi lang niya, may GERD siya. Napaluha na si Annie nang lamunin siya ng guilt. Your father ignored his condition because he didn't want to distract himself from working. At sabi ng assistant niya, malaki ang problema sa kumpanya ninyo. Kaya halos ayaw nang magpahinga ng daddy mo. Tuluyan lamang nilamon ng guilt ang kanyang puso. Hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon at bigla siyang ginupo ng pagkahilo. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang kanyang paligid. Nang muling magkamalay si Annie, ay nakahiga na siya sa hospital bed. Mukha ni Morgan ang kanyang namulatan. Thank God you're awake, bakla! Bulalas ni Morgan na nagpapatayo mula sa couch. Dagli siya nitong nilapitan. Morgan, bakit narito ka? Nanghihina niyang tanong. You passed out and your father's assistant answered my call and he told me what happened to you. Ano palang sabi ng doktor? Marahan siyang kumilos at umupo. You're pregnant, bakla! Walang gatol na tugon ni Morgan. Nawindang siya at nanlalaki ang mga matang tumitig sa kaibigan. Buntis ako? Manghang untag niya. Sakalang niya naalala na hindi siya dinatnan ng dalaw nitong nagdaang buwan. Yes, but sad to say, Brandon is missing. Nanikip na ang kanyang dibdib nang maalala si Brandon na hindi na niya makontak. Wala na rin siyang balita rito dahil maging ang kaibigan nito ay walang alam kung nasaan ang binata. Iniwan na talaga ako ni Brandon. Humihikbingan niya. Nilapitan siya ni Morgan at niyakap. Dahil sa kritikal na kondisyon ng daddy ni Annie ay hindi na sila nakaalis ng ospital. Natuklasan din niya na balak ng daddy niya na mag-file ng bankruptcy o kaya ibenta ang kumpanya. Dad, bakit mo ibebenta ang kumpanya? Tanong niya sa ama na nailipat na sa private ward. Anak, sorry kung hindi ko sinabi sa iyo mga problema. Kasi ayaw kong pasanin mo yun. Our company is struggling with 2 billion in debt. Kaya gusto kong magpakasal ka kay Fernando ay para matulungan niya tayo sa problema. Nadagdagan ng utang natin dahil sa hospital bills ko. Kaya gusto kong umuwi na lang tayo at hintayin na lang ang huling araw ko. Annie Herman. Nanikip na naman ang kanyang dibdib dahil sa pinagsasabi ng kanyang ama. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Dad. I will do my best to save our company without sacrificing anything. Humihikbing saad niya. Please don't stress yourself, Iha. Buntis ka pa. Naghahanap na ako ng buyer ng kumpanya at ibebenta ko rin ang ibang property natin para may panggastos ka. Huwag na nating sayangin ang pera rito sa ospital. Wala na rin akong pag-asa. I also have prostate cancer.
Hindi na siya nakapagsalita dahil sa labis na pagpupuyos ng kanyang puso. Niyakap na lamang niya ang kanyang ama. Mahigit 1 taon ang lumipas. Matapos pumanaw ang ama ni Annie ay doble kayod siya upang maitaguyod ang kanyang anak na babae. Nabili na ang kumpanya nila, ngunit husto lang pambayad utang. Bakla, 11 na! Bakit hindi ka pa natutulog? Ani Morgan nang maabutan siya sa salas ng bahay nito na nag-i-edit ng videos na kasama sa project niya. Nakikitira lamang siya sa bahay ni Morgan kasama ang 9 months old niyang anak. Naibenta na kasi ang bahay nila at ibang ari-arian. Kailangan kong tapusin to, bakla, kasi bukas na ang deadline. Anya, puyat ka na naman. Maaga pa bukas ang alis natin for the new fashion brand launching. Maaga naman ako magigising. Hay, mauna na pala ako matutulog. Tumango lamang siya. Kinabukasan ay maaga pa rin nagising si Annie kahit 4 na oras lang ang kanyang tulog. Dahil nakalib ang yaya ng kanyang anak, isinama niya ito sa trabaho. Karga niya ito sa dibdib habang suot ang carrier. Hindi ka ba nahihirapan sa anak mo, bakla? May bitbit ka pang kamera. Ani Morgan habang papasok sila ng gusali. Natigilan siya nang mapagtanto na dati nilang kumpanya ang gusali. May binago lang. Okay lang ako, bakla. Pero ito ang dati naming building eh. Anya. Oo nga pala. I forgot to tell you that the new owner of this company is our partner. Ano? Manghang tinitigan niya ang kanyang kaibigan. Yes, but I haven't met him yet. Ang alam ko lang ay isa siyang supermodel sa Paris. Naalala naman niya si Brandon na nabalitaan niyang supermodel na sa sikat na fashion company sa Paris. Isa na rin itong successful architect. Maya-maya ay pumasok na sila sa indoor runway. Magsisimula na kasi ang fashion show. Tig-isa sila ni Morgan ng kamera at magkahiwalay ng pwesto. Kung kailan busy na siya ay biglang umiyak ang kanyang anak. Ano ba yan? Ang ingay ng iyak ng bata? Dinig niyang angan ng mga taong nanonood. Inalo-alo pa niya si Baby Bella, kaya napapahinto siya sa trabaho. Maya-maya ay nilapitan na siya ng babaeng staff. Miss, hindi ka ba na-inform na bawal ang baby while you're working? Naaabala mong show. Saan kumpanya ka ba nagtatrabaho as a photographer? Sabi ng babae. Under po ako sa studio ni Morgan. Mahinahon niyang tugon. Can't you afford to hire a babysitter? Sorry, nakalibkas ang babysitter ng anak ko at wala akong ibang mapag-iwanan sa kanya. Well, that's not my problem. Pack your things and leave. Busy si Morgan kaya hindi siya nito matulungan. Nagpa siya na lamang siyang umalis, ngunit biglang may pumigil sa kanyang kanang braso. Napilitan siyang pumihit paharap sa lalaking pumigil sa kanya. Natigilan siya nang matitigan sa mukha ang lalaki na nakasuot ng black suit. Brandon? Gilalas niyang sambit. Don't leave. Anito, pagkuwan ay binalingan nito ang babaeng nagpaalis sa kanya. Sino ka para palayasin ang mahusay na photographer, Lena? May diing tanong nito sa babae. But sir, the woman can focus on her job while carrying her baby. Sayang ang ibabayad natin sa serbisyo niya. Nadidistract din ng mga audience sa ingay ng baby. Depensa ng babae. Ako nagpapasahod sa kanya, kaya may karapatan ako mag-demand na kung ano. Isa pa, mabilis naman niyang napatahan ng baby. And for your information, the baby is mine. Ho? Nanlaki ang mga mata ng babae. Maging si Anya ay nawindang. You heard me, Lena. Now focus on your job before I fire you. Ani Brandon. Sorry, sir. Umalis din si Lena. Ibinalik din ni Brandon ang atensyon kay Annie. Nagulat siya nang kalasin nito ang carrier ng baby sa kanya. Sandali, anong ginagawa mo, Brandon? Natatarantang tanong niya. Relax, kukunin ko lang ang baby natin. Sa akin na muna siya habang nagtatrabaho ka. Anito, tuluyan nitong nakuha si Baby Bella at ikinabit sa katawan nito ang carrier. Hindi na niya malaman ang sasabihin. May munting hinampo pa rin siya kay Brandon dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Ngunit nang mapansing napapangiti nito ang kanilang anak, ay wari may malamyos na hanging humipo sa kanyang puso. Nagtiwala rin siya dito. Ingatan mo ang anak ko, Brandon, at huwag mo siyang ilalayo. Anya. She's our baby, Annie. Pagtatama nito. Hindi ba ako pumapayag na maging ama ka ng anak ko? I raised her alone at wala kang ambag. Pinukol siya nito ng mariing titig. Just do your job and we will talk later. Hindi na lamang siya umimik at bumalik sa trabaho. Halos 3 oras din bago natapos ang fashion show.
Ginupo ng kaba si Annie nang hindi niya makita si Brandon. Morgan, nakita mo ba si Brandon? Balis ang tanong niya sa kaibigan na nagliligpit na ng gamit nito. Si Brandon? Are you dreaming, bakla? Annie to, tumawa pa. Seryoso ako. Narito siya kanina at kinuha niya ang anak ko. Ano? Bakit mo binigay ang anak mo? Sabi niya babantayan muna niya si Bella para makapag-focus ako sa trabaho. Maya-maya ay namataan niya si Brandon na palapit sa kanila. Karga pa rin si Baby Bella. Dagli niyang sinugod ang mga ito at inagaw rito ang kanyang anak. Sinabi ko na huwag mong ilayo ang bata, di ba? Asik niya. Hindi kami lumayo. May kinausap lang akong investor. Ani Brandon. Teka, bakit takot sa iyong babaeng staff kanina? Na para bang boss ka niya? Boss naman talaga niya ako. Ano? Nagbibiro ka ba? I'm serious. Maya-maya nga ay lumapit kay Brandon ang baklang CEO ng kumpanya at tinawag itong chairman. Ikaw na bahala sa mga bisita, Rick. I need to talk to my future wife. Pagkuwan ay sabi ni Brandon sa CEO. Umalis naman ng CEO. Nawiwindang na tinitigan ni Annie si Brandon. Naudlot bigla ang hinampo niya rito. Let's go home, babe. Pagkuwan ay yaya nito. Ito na ang nagbuhat ng itim niyang handbag na pinaglalagyan ng kamera at ibang gamit. Sandali, saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakasunod sa binata. Sumunod na rin sa kanila si Morgan. In my house. Tura ni Brandon. Sa bahay ni Morgan kami nakatira. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo na hindi pinapaliwanag sa akin ang mga nangyari. Sa bahay ko tayo mag-uusap. Mamaya na natin kunin ang gamit niyo sa bahay ni Morgan. Humabol sa kanya si Morgan at nakiusyoso. Tama ba dinig ko, bakla? Si Brandon ang may-ari ng kumpanyang to at business partner natin? Anito. Yun ang pagkakaintindi ko. Malalaman natin mamaya. Sasama muna ako sa kanya. Chat na lang kita ha. Anya. Okay, mauna na ako sa inyo. Ingat kayo mag-ina at mag-chat ka agad. Tumango lamang siya. Pagdating sa parking lot ay iginiya sila ni Brandon sa itim na SUV, na kotse pala nito. Inalalayan pa sila nito pasakay sa backseat ng kotse. Pagkuwan ay lumulan na rin to. May driver ito kaya magkatabi sila sa backseat. Sa bahay na tayo, Carl. Utos nito sa driver. Yes, sir. Nagpaniobra ka agad ng sasakyan ang lalaki. So, totoo nga na ikaw ang new owner ng dating kumpanya namin? Usig niya sa binata. Yes, binili ko ang kumpanya nyo as I promised to your father. Anito. Ano? Gilalas niya itong tinitigan. I'm sorry if I lied, Annie. Ang totoo ay matagal na akong tinanggal ng daddy mo sa kumpanya since nalaman niya ang lihim nating relasyon. Hindi ko lang sinabi sa iyo ang totoo dahil ayoko magkatungan ng sigalot sa pagitan niyong mag-ama. I accepted Francine's offer to work with him in Paris. Noong umalis ako ng apartment mo, na-approve na ang visa ko at malapit na ang flight ko papuntang Paris. At noong pumasa ako sa architecture board exam, tumuloy na ako sa Paris. Nabigyan ka agad ako ng malaking offer at mabilis ang pasok ng pera. Hanggang sa nakuha ko ang title as supermodel. Paliwanag nito, nagkwento na rin. Ilang sandali siyang walang imik dahil nagsisink in pa sa kanyang isip ang mga sinabi ni Brandon. Do you mean you tend to leave me because of my father? Mangiyak-ngayak niyang untag. Oo, kinausap ako noon ng daddy mo, Annie. Sabi niya, hindi kanya pipiliting magpakasal sa ibang lalaki kung maibibigay ko ang buhay na gusto niya para sa'yo. At binigyan niya ako ng kondisyon. Kung mabibili ko ang kumpanya niyo, papayag siyang pakasalan kita. Siya rin ang nagbigay sa akin ng idea kung paano maging angat sa lahat ng modelo. He pushed me to leave you so I could easily fulfill my goal. At sabi niya, siya na muna bahala sa'yo. Matagal ko nang alam na may sakit ng daddy mo, kaso hiniling niya daw wag kong sabihin sa'yo. Wala na akong choice lalo't gipit na rin ako dahil ibinigay ko lahat ng naipon kong pera kay Nanay Dina. At naisip ko rin na kung lalayuan kita, mapipilitan kang bumalik sa daddy mo. Habang nakikinig sa kwento ni Brandon, ay walang tigil sa pagtulo ang mga luha ni Annie. Hanggang ngayon kasi ay pasan pa rin niya ang guilt dahil late na niyang nalaman ang sakit ng kanyang ama. Kasalanan ko kung bakit lumala ang sakit ni Daddy. I ignored him. Naging makasarili ako. Nabigo rin akong isalba ang kumpanyang itinatag niya na mamuhay sa amin. Kung ano man ang hirap na dinanas ko sa loob ng mahigit 1 taon, deserve ko lahat yun. Nawala ang lahat sa akin. Maging ikaw na lalaking mahal ko. Ani at muling humagulgol.
Kumalma lamang siya nang ikulong siya ni Brandon sa mahigpit nitong yakap. Naipit sa gitna nila ang kanilang anak pero hindi naman umiyak. Nakatulog na ito. Sorry rin, Annie. Pinili kong iwan ka at wag mong paramdam para mas makapag-focus ako sa goal ko. Ayoko ring madistract ka sa pagbabalik loob sa daddy mo. At ayokong lalo mo siyang kamuhian ng dahil sa akin. Pero maniwala ka, sa bawat hakbang ko patungo sa tagumpay, ikaw ang inspirasyon ko. Late ko na nga lang nalaman na buntis ka kasi hindi ka na-active sa social media. Na-block mo na rin ako at ayaw akong bigyan ni Morgan ng detalye tungkol sa'yo. Kasi naiinis ako sa'yo. You left me in vain, Brandon. Akala ko wala na talaga akong halaga sa'yo. Lalo ako nainis nung nabalitaan ko na supermodel ka na sa Paris. Iginiit ko na baka tuluyan mo na akong kinalimutan. No, I never forget you, babe. Matagal ko kasing pinaghandaan ang pagbili ko sa kumpanya nyo at inaral ko pa ang company brand. Ang lahat ng hakbang ko ay para sa'yo at sa anak natin. Pinagbuti ko ang pagtatrabaho sa Paris dahil nagmamadali akong umasenso para masunod ang usapan namin ng daddy mo at para mabalikan agad kita. Good thing umayon sa akin ng kapalaran at walang tigil ang mga offer sa akin sa Paris. Bago ako umuwi rito, nag-hire na ako ng tao to monitor your current situation. At nalaman ko nga na may anak ka na. Pasikreto kong inalam ang detalye sa anak mo. Palihim na nagpa-DNA test. At masaya ako nang malamang anak natin siya. Sinadya ko rin mag-offer ng partnership contract kay Morgan under the CEO's name. Kasi yun lang ang naisip kong best way to reunite with you, Annie. Nang tuluyang mapawi ang kanyang hinampong at lungkot, ay napangiti rin siya. Noon pa man habang paalis ka, ramdam ko na may mali, Brandon. Ramdam ko ang peking emosyon na ipinakita mo sa akin. Kaya kahit nagalit ako, hindi tumigil ang puso ko na mahalin ka. Lalo't nang iwan ka na magandang alaala sa akin. Ang baby natin. Sunod-sunod ang problema ko noon. Pero dahil sa anak natin, kinaya ko. Anya habang nakatitig sa mga mata ng binata. Banayad nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo lang alam kung gaano kabigat at kasakit sa puso ko ang desisyon ko na iwan ka, Annie. Halos gabi-gabi akong umiiyak. Hindi makatulog dahil saglit at lungkot. Pero naisip ko na kailangan nating magsakripisyo para sa mas masaya at malayang pagmamahalan. At ngayon may anak na tayo, lalo ako naging productive at masaya. Patawarin mo ako kung ginawa kong lumayo noon at pinaiyak ka. Patawad kung hindi kita nadumayan sa lahat ng pinagdaanan mo. Anito, mamasama-sa na rin ang mga mata dahil sa luha. Nauunawaan na kita ngayon. Sino ako para hindi ko patawarin? Alam ko naman kung may ibang option ka lang, mas pipiliin mo akong ipaglaban. Salamat, Brandon, dahil sa kabila ng tagumpay mo, hindi mo ako kinalimutan at binalikan mo kami ng anak natin. Tama lang pala na hindi kita kinalimutan. I still love you. Masuyo niyang pahayag. I never stop loving you too, babe. And now that we're together again, I will not allow any struggle to be a part of us. I've planned this for months, and I'll make sure you will be my wife as soon as possible. Namimilog ang mga matang tinitigan niya ito. Sinundan ng tingin ang galaw ng kamay nito. May dinukot ito sa bulsa ng suit nito. Naglabas ito ng maliit na pulang kaheta. Hindi ko na palilipasin ang oras para tanungin ka, Annie. Will you marry me? Masuyo nitong tanong sa may bukas ng kaheta na naglalaman ng singsing na may maliit na diamond sa tuktok. Napasingha pa siya dahil sa hindi mawaring emosyon. Naghari na ang galak sa kanyang puso. Palagi ko itong panaginip, Brandon, ang pagbabalik mo, at inalok mo raw ako ng kasal. Eksaheradong anya. But this time, it's not a dream, babe. I'm really asking you to marry me. Paulit-ulit siyang tumango. Yes, pakakasalan kita, Brandon. Pagkuwan ay sabik niyang tugon. Malapad itong ngumiti at excited na isinuot ang singsing sa kanyang gitnang daliri. Pagkuwan ay ginawaran nito ng halik ang likod ng kanyang kamay. Hindi naman siya nakatiis at inunahan ng halik sa mga labi ang binata. Mabilis naman itong tumugon kaya nagising tuloy ang kanilang anak. Nag-agawan pa sila sa pag-alo sa bata. Ako muna mag-aalaga kay Bella, babe. You should focus on preparing for our wedding. Gusto ko next month na ang kasal. Ani Brandon habang inaalo sa malalaki nitong braso ang kanilang anak. Sige ba, pero paano ang trabaho mo sa kumpanya? May CEO naman ako at magagaling na staff. Nakafocus ako sa architecture firm ko. Wow, natupad na rin ang dream company mo. Oo, at malaking pasasalamat ko sa daddy mo. Kung hindi dahil sa mga payo niya,
Hindi ako magiging matagumpay sa fashion industry. Hindi ako magiging negosyante. Ang bilis mo namang nakaipon ng bilyones. Nabili mo agad ang kumpanya namin. Of course, I'm good at financial management, right? Malalaking project ang binibigay sa akin ng kumpanya sa Paris. Naging ambassador din ako ng sikat na fashion brand sa Paris. Bukod sa modeling, nagtrabaho rin ako sa kilalang construction company bilang architect. I earned almost $2 million per month and bought a property there. Kaya nabili ko rin ang kumpanya nyo. At gaya nga ng sinabi ko kanina, babe, wala akong sinasayang na oras doon dahil ang goal ko ay magpayaman para mabalikan ka agad. I know you will succeed, babe. Pero triple ang biyayang binigay sa'yo ng Diyos. And you saved me from my worst. Kaya dapat lang napagbutihan ko ang pagiging asawa ko sa'yo. Marami ka nang nagawa para sa akin, Ani. Binigyan ka ng Diyos ng pagsubok para matuto kang balansehin ang buhay at mahalin ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Malaking pinagbago mo. Mas naging dedicated ka sa trabaho at isa kang mabuting ina. Thank you for taking care of our daughter. I promise na babawi ako sa lahat na naging pagkukulang ko sa inyo ni baby. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Brandon. Dininig din ng Diyos ang hiling ko na sana ay mabigyan pa tayo ng chance. Of course, we deserve a second chance. Love is also a sacrifice, right? Indeed. Kaya mahal kita eh. And I love you more, babe. Tumingala siya rito. Yumuko naman ito kaya naghinang ang kanilang mga labi. Pagdating sa bahay ni Brandon ay sinalubong sila ng mga kawaksi. Ginutom na si Annie kaya dumiretso sila sa dining na may nakahandang pagkain. Pagkatapos kumain, kinuha na nila ang kanyang mga gamit sa bahay ni Morgan. Nang makompleto ang kailangan ni Annie para sa kasal, ay hindi na sila nagsayang ng oras. Ikinasal din sila ni Brandon sa simbahan at isinabay na ang binyag ng kanilang anak. Sa kanilang pagsasama, walang araw na hindi ipinaparamdam ni Brandon ang pagmamahal nito sa kanilang mag-ina. Doble-doble ang pagbawi nito sa kanila at ngayon ay magkasama na nilang binubuo ang kanilang mga pangarap at masayang pamilya. Lahat ng sakit, paghihintay at sakripisyo ay nauwi rin sa pagmamahalang mas pinatatag ng panahon. Dahil minsan, kailangan mo nang mawala ang isang tao, hindi para tuluyang iwan ka, kundi para maging karapat-dapat siyang bumalik at ibigay ang buhay na matagal niyang ipinangako. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.